ba nga si Ginoo mo man katapusan na sa ato nga pamatian karong adlaw. Di wala na imong hatag o awit, hindi pa hatag ka o na. Okay. Ato ihatag ang panahon igpamaba sa pulong sa Diyos nagkapataon sa iya mga karnero isalig sa Ginoo sa iya ihatag ang panahon. So, no? God is good all the time. Bigyan po ba natin? Bigyan po natin ang Panginoon. Dahil kung may Panginoon, Diyos na maunawain, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagmahal sa akin. Sana wala na po tayo na hanapin pa. Ano po? Tayo ay patuloy na inaalala yan, inuunawa. Lahat na lamang na paraan ginagawa po ng Panginoon upang tayo po'y manatiling maglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. And the Bible says in Romans 8:28, all things work together for good to them who are the called according to His purpose. So, mga kapatid, ang lahat ng bagay sa harapan ng Panginoon, mayroon pong dahilan, may reason. Amen. Amen. Hallelujah. May dahilan kung bakit wala pa tayong talagang permanenteng church building. May dahilan. Dahil kung may church building na tayo, hindi na tayo makapunta hindi na tayo magkaroon ng house of worship. Bakit house of worship? Mga kapatid, dahil isang linggo na lang ang ating last Sunday na natin sa first week ng September. Kasi ano na ngayon, katapusan na ngayon, di ba? Katapusan na ngayon. So last service natin sa 7 at kukunin na natin lahat ang gamit natin, tulong-tulong tayo. Isis tanggalin natin lahat ito. Praise God. At ang dahilan, ang purpose mga kapatid, dahil sa ang desire ng ating mga kapatid, mag-asawa, sister and brother Pugoy, na yung kanilang mga anak kasi, hindi na nakakadalo, hindi na nakakapunta ng simbahan. E ngayon, sabi ni Brad Zacarias, murag gilitagan sila wala sila kay dito na mismo sa panimalay nila. So hindi na sila mamasahe, hindi na sila sabihin natin na mag-alala kung anong oras. So may purpose. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, may purpose ang lahat ng bagay. May dahilan ang Panginoon. Kaya sa second week, God willing, dahil hindi natin alam, sabi nga na-hospital lang, kaya kinabukasan wala na. So, hindi talaga natin sabi nga, life is unpredictable. Hindi talaga ma-predict natin. Kaya nga, sabi ko nga, kinokorek ko, once na magsalita tayo, maliban na lamang ngayong araw, pag kinabukasan ng pinag-usapan, bukas makalawa o sa sunod, talagang huwag nating wawalain yung salitang kung luluubin ng Diyos, God willing, God's permit, God willing. Kasi yan talaga ang pangungusap o mga ekspresyon ng mga anak ng Diyos. Dahil wala talaga tayong ni isang ideya bukas kung ano ang mangyayari bukas ng kalawa. Pero ngayon, alam natin nandito tayo. Alam natin na sabi nga, yamang binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon ngayon, ay ikuto na natin. Worship na tayo. Hanapin na natin ang Panginoon ng buong puso natin. Dahil ngayon talagang tanging pagkakataon na alam natin na pwede nating magawa. Pero bukas na kalawa, wala na po sa ating mga kamay. Kaya, nararapat ang pananalita natin kapag
magsalita na tayo sa tinatawag na future, kailangan God willing, kung lulubin ng Panginoon. Amen? Hallelujah, para safe po tayo sa kamay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto ko lang ipakita sa inyo, nasa second week doon na tayo sa bahay nila, Sister, Brother Zacarias, no? Madali lang malagay. Likod lang ng iglesia. Likod lang ng iglesia, pagkatapos, dalawang kanto kasi yan. Yung unang daan, halimbawa, papunta tayo na San Pablo, kanan. Unang daan, dahil yun ang naligaw ako nung una eh. Kasi ang unang pinuntahan ko, likod ng iglesia, tapos may daan. Kung pumasok ko, madamo naman, maraming aso. Yung pala, pangalawang street. Tapos hindi ka rin maliko dahil simento. Ngayon, yung sasakyan Brother Zacarias na yung maliit, makapasok ba doon? Ha? Hindi makapasok? Pero pag makapasok mo sa loob, kakapit ko lang yung doon na magpapasok. Oo, papakuan doon. Ano mo? Kaya just in case sila mga temple grade, makapasok. Kuan lang. Ito ng iglesia, no? Unang daan, pangalawang daan. Tapos siguro mga 20 meters lang man. Andiyan na doon. So para hindi tayo maligaw, matuntun kagad natin. Yun po ang nangyari na second Sunday, doon na po natin dali yung transit na yan, doon na rin. So, doon sa area, mga kapatid, mag-pray tayo ng blessing na halinawa God will provide para kung magpatayo yung tayo doon, medyo disente naman. Amen? Pero, ako'y natuwa mga kapatid. Wala pang building. May interesado ng mga tao kagad na maki-fellowship sa atin. Kaya napakaganda ang Panginoon, no? Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, yun po mga kapatid ang nangyari na loud and clear ba? Loud and clear ba? Maliwanag pa sa lahat? Amen. Amen. For the meantime, doon muna ang ating, yan ang sinasabing house of worship dahil bahay. House of worship. Dahil sa totoo lang, nung unang siglo, during the time of the apostles, or early Christians, mga kapatid, wala naman silang simbahan. Ang mga apostles, ang mga disciples, saan sila nagkaroon ng fellowship o nagkakatipon? House to house. They are breaking bread and reading the Word of God. So nag-aaral sila araw-araw sa bahay-bahay. Amen. So kaya nga, may kasabihan, kung hindi ang tao madala, mapasimba sa simbahan, dalhin ang simbahan sa bahay. Ngayon, dadalhin na natin ang simbahan sa bahay. Okay ba? Kaya, amen? Makunat mahirap Maraming dahilan. Ngayon, mga kapatid, at kakumilos ang Panginoon, paniwalaan natin mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay buhay, matisa, may kapangyarihan. Kaya sabi nga, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya sa pamamagitan po ng pakikinig mga kapatid, doon po matatouch ang bawat puso ng mga tao. Hari nawa. Dahil alam ko mga kapatid, by God's grace, dahil sa nangyayari sa atin, mayroong napakagandang bagay na gusto ng Panginoon maranasan at mangyari sa buhay natin. Hallelujah. Hindi ito negatibo mga kapatid, kundi positibo ito na mayroong gagawin ng Panginoon para sa atin. Hallelujah!
sa kanilang mundo. Praise God. Now, na-touch ako mga kapatid. No, may nabasa kasi ako sa, may napakinggan ako sa Facebook. Matanda na nagsalita. Ito magkaroon din tayo ng aral. Iba kasi sabi nga, young men, the glory of a young man is their strength, while the glory of an old man is their gray hair. Kaya nga, yung ating kapatid, yung kanyang bukang bibig, wisdom and knowledge. Kaya sa mga matatanda, sa mga may mga edad na mga kapatid, pambihira yung kanilang mga kaalaman. Kaya yung wisdom nila, yung knowledge nila mga kapatid, napakaganda na ito'y ating pakinggan. Amen. Kaya itong isi-share ko rin sa inyo mga kapatid, ito ay galing sa wisdom ng isang matanda. Sinabi niya mga kapatid, pakinggan niyo. Ito ang kanyang sinabi. Siguro baka nadaanan niyo rin ito. Kung kayo mahilig sa scroll, baka nadaanan niyo din ito. Pero ano ko mga kapatid, i-relate ko ulit sa inyo. Kaya ito po ang word or thought ng isang matanda. Kasi ang matanda mga kapatid, full of wisdom niya. Sabi niya, never blame a person, never blame people in life. Kaya, huwag daw natin sisihin kahit sino mang tao dito sa mundo. Never blame people in life. Number one, sabi niya mga kapatid, good people give you happiness. Hallelujah. Yung palang mga mabubuting tao mga kapatid, di ba? Yung mga mabubuting tao mga kapatid, nakakapagpasiglang, nakakapagpasayan ng puso, at lalo-lalo na nakita mo yung buhay nila, the way na i-approach ka o kaya ang pananalita nila, mag-entertain sila sa iyo. Wow, ang sarap talaga. No? Good people give you happiness. Amen. Now, kaya wala tayong dapat sisihin. Sino mang tao na ating kasalamuha, ating narinig, ating nakita, na saksihan ang uri ng kanilang pamumuhay, never blame people in life. Kaya minsan magiging ano tayo mga kapatid magiging kumbaga sa dapat magkaroon tayo ng magandang loob sa bawat isa. Kasi ang bawat isa sa atin, hindi natin alam, merong mga pinagdadaanan. Akala natin, kumbaga yung ating kausap, akala na okay lang siya, pero deep inside, mayroon siyang pinagdadaanan. Kaya ang advice ng Apostle Paul sa Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Kaya yung ating pangungusap, mga kapatid, dapat magkalasang asin. Amen? Maganda sa pakikinig, sa makapagbigay ng tinatawag na kaluwagan sa dibdib, mga kapatid. Kasi sabi nga, ang mga salitang, sabi nga, a word fitly spoken is like apple of gold and as like apple of gold and picture of silver. Ay yung mga magandang pananalita daw, yung mga salitang naangkop mga kapatid sa pagkakataon at sa kalagayan ng iyong kausap at yung salitang yun na kanyang narinig ay talaga namang kumbaga sa nakapagbigay sa kanya ng kagalakan, kasiyahan. Kaya sabi nga, let your speech be always with grace, na mayroong biyaya na magkalasang kasi. Yan po ang isang advice ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, ngayon, meron namang tao, di ba, kanina, sabi nga, good people give you happiness. Bad people give you experiences. Mayroong mga bad people.
Pero ano ang dapat mga kapatid? Dapat ba nating pag-bulyawan, pagalitan, o kaya magsalita ng hindi maganda, o kaya i-judge natin ang tao nito? Pero para sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, pag nakita natin may bad people, sabi nga, bad people give you experiences. Kaya mapalay na po tayo dahil hindi tayo naging katulad nila. At nakita natin kung anong uring pamumuhay meron sila. Kaya nagbigay sa atin ng experience na, wow, purihin ang Panginoon. Mas maganda pa pala yung kalagayan natin. At tayo pinagpala. Tayo pa rin nakakapala dahil compare natin sa tao ito. Pero huwag nating hamakin, huwag nating i-judge o kaya mga kapatid, ikaw sumama yung ating loob doon sa mga bad people. No! Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng karanasan. Amen? Para matuto tayo sa buhay, matuto tayo mag-adjust, matuto po tayo magparaya mga kapatid. At lalo higit, dapat yung ating ilawan ay lumiwanag. Tayo po'y maging ilaw mga kapatid sa kanila. Amen? Instead na mag-retaliate tayo, magbigay tayo ng hindi magandang mga kapatid. No. Isipin natin na yan ang nagbibigay sa atin ng karanasan. How about worse people? Worse people give you a lesson. Talaga naman yung mga worse people, kung minsan mga kapatid, ang iba talagang nagsasalita na ng hindi maganda. Para bagang kumbaga, simple naman, sa totoo lang, kung wala talaga ang Panginoon, dahil lang sa biyaya ng Diyos, at dahil lang sa Panginoon, mga kapatid, kung kaya tayo nagkaroon ng attitude na gaya ng attitude ng ating Panginoon. Pero kung wala tayong Panginoon, mga kapatid, nako, sabi nga, ngipin sa ngipin, ano yun? Yung sa batas, kung nagdugo ka ng dugo din, papayag ka rin ang dugo. So, kaya papasalamat po tayo mga kapatid dahil sa biyaya ng Panginoon na siya pong kumikilos sa ating buhay. Kagaya po ni San Pablo, sabi nga, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Kaya dahil lang sa Panginoon mga kapatid, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na yung sabihin natin, yung attitude, ugali, karakter ng ating Panginoon. Ano ba yung ugali, karakter ng ating Panginoon? Yan ang sinasabi doon sa Galatians chapter 5:22. Now, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, temperance, faith. Yang 9 fruit of the Spirit, yan po talaga ang attitude at karakter ng Panginoon. At kaya kailangan po talaga na ang banal na Espiritu na atin pong natanggap mga kapatid, hindi lamang sapat na ito'y ating tinanggap, kundi dapat ang banal na Espiritu magkaroon po ng manifestation. Makita po sa buhay natin ang bunga ng Espiritu. Kaya kahit ang ating kaharap, kahit ang ating nakasalamuha ay worse people, pero yan pala mga kapatid, nagbibigay lang sa atin ng lesson na hindi tayo dapat don't go down to their level. Amen? Huwag mong katulan, huwag kang makikaya, sa kanya, kumbaga sa dapat umangat po tayo mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, lalong makita ang ating liwanag kapag tayo po ay nakaka-encounter ng mga taong worse people, mga kapatid. Huwag nating ibilang o hatulan sila, kundi gawin natin na sila'y naging blessed. Everybody say praise the Lord. Amen.
Then, lastly, yung sa wisdom ng isang matanda, best people. Ito ang napakaganda. Best people give you memories. Wow! Everybody say praise the Lord. Talagang may tatak na yan sa iyong ala-ala mga kapatid. Hindi mo na yan makakalimutan. Yung taong yan na dumating sa buhay mo. Kaya may kasabihan na sabi, if you live something wonderful with those who come to your life, they will surely find it hard to erase you from their hearts. Yan ang mga best people. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kailanman, hindi na talaga mawawala sa iyong puso, sa iyong isipan, once na nakatagpo ka ng best people. Hallelujah. Kaya ang aim po natin mga kapatid, maging katulad tayo ng ating Panginoon. Kaya nananalangin tayo sa Panginoon. Nag-struggle tayo mga kapatid. Patuloy tayo na hinuhubog ng ating Panginoon yung ating mga weaknesses sa ating buhay. Kung hindi lamang tayo susuko mga kapatid, darating po talaga ang araw na tayo po ay maging katulad ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. At ang sabi pa ng Panginoon, sabi niya mga kapatid, ayon kay San Pablo, I can do all things through Christ which strengthened me. Ang lahat ng bagay ay ating magagawa kay Kristo doon sa magpapalakas sa akin. Hallelujah! Dahil kay Kristo, wala tayong magawa kung saga ng ating sarili. Ang paglilingkod na itong mga kapatid, kung wala si Kristo, hindi po natin kakayanin. Hindi po natin magawang tayo po ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang ating mga weaknesses, hindi po natin makakayanan ang mga weaknesses na ito. Dahil nandito po tayo sa laban mga kapatid. Ang sabi po ng 5:16 ng Galatians, sapagkat ang mga nasa laman ay nakikipag-away, nakikipagbaka ng ayon sa Espiritu, at ang mga ayon sa Espiritu ay nakikipagbaka ng ayon sa laman, at hindi magkakasundo, magkakalaban ang mga ito. Ngayon, kung hindi po tayo mga kapatid, wala po ang Panginoon sa buhay natin, hindi po natin kakayanan ang ating sarili. Hindi po natin makakayanan o mapaglabanan ang lamang ito. Makapangyarihan po mga kapatid ang laman, sapagkat mula nung sumuway ang ating unang mga magulang mga kapatid, minana natin ang ganung tinatawag na ugali. Dala-dala natin yan. Pero dahil dumating ang ating Panginoon, naging pangalawang Adan. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. At ang mga dating bagay ay nakalipas na. Kaya dahil kay Kristo, we can do all things. Magagawa natin mga kapatid. Amen. Kaya natin sumunod sa kalooban ng Panginoon dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Kaya, those who appear in our lives, whether to help up or whether ano yung tawag nito? Those who appear in your life, whether to help or to turn us down, all are permitted by God. Kaya sinabi ko kanina sa inyo mga kapatid, na may dahilan ang lahat na nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Maunawaan natin yan later on. Ang lahat pala na dumarating sa atin, kung ito may trials, pagsubok, mga kapatid, o para tayo po ay tulungan, o kaya tayo po ay lalong ilululumok mga kapatid, yung mga problema na yan, yung mga pinagdadaanan ng ating buhay mga kapatid,
ang lahat pala yan ay pinahintulutan ng Panginoon para tayo po'y subukin. Tayo po mga kapatid ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Kung umasa sa tayo sa kakayanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya po, ang mga dumarating sa ating buhay mga kapatid ay talagang kumbaga sinusuko ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya dahil sa mga trials, problema na dumarating sa ating buhay. Dapat natin isipin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay malaking Diyos. Everybody say praise the Lord. Dahil kung ang ating paniniwala, ang ating Diyos ay malaki mga kapatid, alam niyo po anong mangyayari sa problema kapag ang iyong paniniwala ay malaki ang iyong Diyos, ang problema mo ay napakaliit. Pero kung ang tingin mo sa Diyos mga kapatid ay maliit, napakalaki ang iyong problema. Everybody say praise the Lord. Kaya dapat mga kapatid, ang ating panglaban, ang ating pananampalataya. Yan po ang dumadaig sa sanglibutan sa makatwid bagay, ang ating pananampalataya. Kaya kung ang ating paniniwala, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat, hindi po obra ang lahat ng pagsubok na yan, lahat ng problema na yan, mga kapatid, katiting lang yan sa iyong paningin. Dahil ang iyong tinitiwala, ang Diyos ay dakilang Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na magagawa ang lahat ng mga bagay at walang bagay na mahirap para sa Kanya. Yun ang ating Diyos na tinitiwalaan. Kaya anuman ang mga challenges, pagsubok na dumarating sa ating buhay, katiting lang yan. Sabihin natin, katiting lang yan. Kaya hindi yan mga kapatid makakapagkalugtog sa inyo. Dahil mayroong Diyos na aalalay. Mayroong Diyos na mamalasakit na gayon na lamang. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung ano ang iyong pinapasan. Alam ng Diyos kung ano ang iyong suliranin. Diyos na maunawain, nalalamang lahat ng ating Panginoon. Kaya kung tayo'y humingi ng saklulo, tayo mga kapatid ay lalapit sa Kanya at manalig sa Kanyang kakayanan. Walang alinlangan, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Blessed is the name of the Lord. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, while we look not at the things which are sin, but the things which are not sin. For the things that are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Palakpakan natin. Kaya sa mga mananampalataya na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po tayo mga kapatid nakapako ang ating mga isipan, ang ating mga puso, sa mga bagay na nakikita lamang. Amen. Ang kagandahan sa ating mga kapatid, kung baga sa sanglibutan, meron tayong third eye na baga may nakikita ang mga pangkaraniwang mga mata hindi nila nakikita ang nakikita. Ngunit sa mga mananampalataya, meron tayong mata mga kapatid na nakikita. May kasabihan, eyes that look are common, but eyes that see are rare. Lahat tayo, mga kapatid, may mga mata. Amen? Amen. At nakakakita. Amen. May nakikita tayo. Tumitingin tayo. Lahat tayo, mga kapatid, nakakatingin. Pero iba, kakaiba ang tao na nakakakita. Kahit tingin siya ng tingin, wala siyang nakikita. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, sa mga mananampalataya na nasa Korento, hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita.
Wow! Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Sa makatuwid, ang lalong pinahahalagahan sa buhay na ito, yung kapakanan ng ating spiritual, yung ating pangwalang hanggang buhay, sapagkat ang walang hanggang buhay, mga kapatid, ay hindi yan nakikita. Hindi yan pansamantala. Kaya nga, gigilty tayo. Hindi tayo mga kapatid papalagay kung ika nga hindi po tayo nakapaglikod sa Panginoon, nakapagpuri sa Panginoon, nakapagpasalamat sa Panginoon. Mayroong tinatawag na inuusig tayo ng ating konsensya mga kapatid, sapagkat kung tutusin, kung iisipin lamang natin, just imagine kung gaano ang malasakit at ang kabuti ng ating Panginoon sa buhay, mga kapatid, 24/7, hindi siya naiglig, hindi niya tayo pinabayaan. Ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa ating mga kapatid, at hindi niya itinigil ang kanyang yung hangin na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Hindi po ba na kung tutusin para mabigyan natin mga kapatid ng ika nga pagpapahalaga ang kabutihan ng Panginoon, kapag bumili tayo ng oxygen, may halaga yan. Pero mga kapatid, ang sariwang hangin na ating nalalanghap na kaloob ng Diyos, at sa paggising sa umbaga mga kapatid, malakas pa rin tayo, buhay pa rin tayo. Hallelujah! Dapat walang unang bibigkasin, walang unang salita na lalabas mula sa ating mga bibig, kundi maraming salamat, Panginoon! Amen. Hindi na nagising ka mga kapatid kung ano-ano ang inaatupag natin paggising po natin mga kapatid. Walang una sa lahat na dapat mong bigyan ng tinatawag parangal o pasalamat maliban sa ating Panginoon. Dahil siya nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Amen. Simple lamang yan mga kapatid, na halimbawa tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon 24/7. Praise God. Hindi siya naidlip, iningatan niya tayo. Pagkatapos mga kapatid, minsan nakakalimot pa tayo. Maliban na lamang kung mga unavoidable circumstances na dumarating sa ating buhay, naintindihan ng ating Panginoon yun. Pero kung wala man lang dahilan mga kapatid, makonsensya tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin. Praise God. Hallelujah. Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya yan po ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil hindi po tayo tagalupa, hindi po tayo hanggang dito na lamang sa sanlibutan ito. Amen? At mapapatunayan mo yan. Kung dumating ng araw mga kapatid, na parang alam mo na talagang ikayayao na, ikaypapaalam na sa mundo, ay talagang mayroon ka ng ibang lugar na pupuntahan. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kung dumating na po ang tamang panahon, na ikay magpapaalam na, ang tanong mga kapatid, napaglingkuran mo na ba ng maayos ang Panginoon? Naibigay mo na ba ang the best para maluwalhati at para ang Panginoon ay masiyahan sa ating buhay? Merong na-open ko kanina. Mayroon na namang akala ko mga kapatid, hindi pa rin nadadala nagsasabing propeta, nagsasabing alagad sila ng Diyos. Pero until now, mayroon na namang bagong issue. Everybody say praise the Lord.
winurward sa akin mga kapatid, mayroon na namang prophecy. Ano naman ang prophecy mga kapatid? September 23 and 24. Rapture na. Yan ang alam nyo, kaabang-abang ng lahat ng mga mananampalataya. At para sa lahat ng mga hintil, yan lamang ang tanging pag-asa. Kung hindi tayo mapabilang mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon during rapture, aywan ko lang kung ano ang magiging kalagayan ng ating kaluluwa. Dahil tayo ay hindi talaga, ang bayan ng Diyos, hindi talaga ang tunay na anak. Kumbaga sa anak, hindi dahil tayo po ay katulad po ng isang punong kahoy na hindi po talaga tayo ay talagang puno. Tayo ay grafted. Talagang kinakabagan lang para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon yan lang mga kapatid, ang tanging pag-asa at tayo napakapalad kung ikaw ay isa sa mapabilang sa mga sandaling yaon. Pero pag hindi tayo mapabilang, ay wag mo lang ano ang mangyayari sa ating kaluluwa. Everybody say praise the Lord. Bilang encouragement sa bawat isa sa ating mga kapatid, ngayon gusto ko namang ito na naman ang sabihin natin, pang-encourage na lang sa atin, hindi na, huwag na lang natin mag-isip tayo ng hindi maganda. Pero gawin natin na encouragement ng mga bagay. Mayroon na naman nag-prophecy mga kapatid. Nikiro na naman. Sabi niya, mabuti tapos na yung birthday ni Chat-Chat. Ito ang birthday niya. Pero ang prophecy niya, September 23 and 24, mangyayari ang rapture. Kaya ang iba na mga kapanalig, nagbinta na ng bahay, nagbinta na naman ng lupa, kung ano-ano yung ari-arian nila, yun sinasabi na history repeat itself dahil nangyari na ito noon mga kapatid, nagbinta ng ari-arian, hindi na pinaaral mga anak, magkatapos ang lupa, ang bahay, dahil wala nang halaga ang mga bagay na yan, kundi sasalubong na sila sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, so, sa makatuwid, yun nga, sino ba yung kausap ko kanina? Sabi basta, laging handa, wala problema. Oo, totoo naman. Yan naman talaga ang kailangan na dapat laging handa. Ngayon, kung mangyari man na magkakatotoo, kung sa akin lang kung mangyari man na magkatotoo, medyo hindi pa lubos ang ating kagalakan, hindi pa lubos. Kumbaga sa lahat naman tayo meron pang pananaw sa unahan. At nakita naman natin ang kalagayan natin, na gusto pa natin, na harinawa bago man lang dumating ang Panginoon, meron tayong nagagawa para sa Kanya. Amen? Naayos natin ang mabuting ating buhay. Praise God. So, on my part, mga kapatid, hindi pa talaga ako ready sa ganyan bagay. Pero, yun na nga, ang paalaala sa atin, kailangan laging handa. In a moment, in a time, that the coming of the Lord is imminent. Meaning, ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay walang nakakaalam, walang oras, walang araw, walang buwan, walang petsa ang pagbabalik ng Panginoon. Pero kung titingnan natin ang banal na kasulatan, na ang pagbabalik ng Panginoon ay gaya ng isang magnanakaw.
O ang isa pang magnanakaw mga kapatid, magsasabi ba yan? Magpapaalam ba yan? Hindi. Kaya maraming mga scriptures sa banal na kasulatan na the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nahintulad sa isang magnanakaw. Kaya in Matthew chapter 24, mga kapatid, 43 ba yun? 43, 44, 45, na ang sabi roon, kung ang puno ng sambahayan ay nakakaalam kung kailan darating ang magnanakaw, disinsanay hindi niya hayaan at ibagin ang kanyang bahay o kaya siya'y mapagnakawan, kundi siya'y magbuya, magbantay siya, di ba? Kung alam niya kung kailan darating ang isang magnanakaw. Pero ang katotohanan ng sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, walang sinumang nakakaalam. Kaya ang pagbabalik ng Panginoon katulad ng isang magnanakaw. So para sa mga anak ng Diyos, ito'y laging reminders sa ating buhay na dapat maging sigurista po tayo. Lalong-lalo na sa ating pong sariling kaligtasan. Dahil hindi na natin alam, kampante po tayo mga kapatid, ganito ganyan, katulad sa panahon ni Noah, nagsikain, nagsiinom, nag-asawa, pinag-asawa, nagsitayo ng bahay, kung ano-ano lahat ang kanilang ginagawa. Parang gaya ng dati. Simple lang ang karaniwan mga kapatid. Pero hindi nila alam na dumating ang tinatawag na dilubyo. Dumating ang pag-unaw at tinangay silang lahat. Kaya inintulad naman ang pagbabalik ng Panginoon sa panahon ni Noah at tulad ng siyang magnanakaw. Kaya sa kanang ating mga kapatid, dapat laging handa. Everybody say praise the Lord. Amen. Amen. Pero mga kapatid, hindi po tayo pwedeng makumbinsi o maniwala kung ang tao magbigay na ng petsa, magbigay na ng oras, dahil ang banal na kasulatan maliwanag na nagsasabi na ang araw at sa araw at oras na yaon, ito ang maliwanag. Sa oras at araw na yaon, walang sinumang nakakaalam, maging ang mga anghel sa kalangitan. Una sanang makaalam ang mga anghel. Ano po? Pero maging ang mga anghel sa kalangitan. Sino lamang nakakalam? Ang Panginoon. That is a mystery. Misteryo yan magkakalam. Amen. Kaya iyan naman, iyan yung sinasabi na ganito, magra-rapture na 2024, mga kapatid, dapat ang ating attitude, no? Kung ganun man, dapat maging handa tayo sa lahat ng panahon. Ganun lang. Pero hindi tayo mga kapatid pwedeng malinglang, paniwalain na ganun ka, magra-rapture na. Kung mayroon kang property, mayroon kang kung gusto mong benta dahil wala nang pakinabang yan, yan ay iiwanan mo na yan. Ano mga kapatid, wala pong hindi po tayo dapat malinglang sa mga bagay na yan. Dahil ang mga salita ng Diyos ay talagang sigurado ang kanyang pagkakasabi, and that day and hour knoweth no one, no not the angels of heaven, but my Father only. Kaya Diyos lamang nakakalam. Iyan ang misteryo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa kanang ating mga kapatid, before I conclude sa mga encouragement ko sa bawat isa sa atin, ganito na lang ang gagawin natin. Habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, manalangin tayo mga kapatid na ang ating buhay ay magiging blessing. Everybody say praise the Lord. When you share yourselves with others, pakinggan nyo ito. When you share yourselves with others, your life begins. When you share your life with others, life begins. Life begins to find its meaning. Life begins to find its meaning. Kaya kapag mga kapatid, tayo po ay nagkawang-gawa, tayo po ay nag-share po tayo kung ano man pwede natin mag-share sa ating kapwa, doon po nagkaroon na ng kahulugan ng ating buhay. Wow! Ako
pala ay nabuhay dahil ako'y maging channel ng kabutihan ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. And when you ano yun? Ano pa yung isang sabi ron? When you share and when you tama. When you help others, you start planting a lifetime of happiness. When you help others, you start planting a lifetime of happiness. Kaya, mga kapatid, ang role natin sa buhay, mayroon tayong tayo po ay mayroong gampanin, obligasyon, or meron tayong tungkulin, mga kapatid, sa buhay na ito. Kaya kapag yung ating sarili po ay isiniyar natin sa iba, at sila po, mga kapatid, ay masasabi natin, na-bless sila, natulungan sila, sabihin natin, doon po nagkaroon ng hulugan ng ating buhay. Pero pag ikay naman nakatulong sa iyong kapwa, mga kapatid, ito na, nagpunla ka. Diyan ka nakapagpunla ka ng tinatawag na kumbaga sa seeds, mga kapatid. Nagpunla ka na kung saan pag ito'y tumubo at ito'y nabuhay, aanihin mo, mga kapatid, yung tinatawag na walang lifetime happiness. Katulad na alaala ko, mga kapatid, nung home missionary ako way back 1982-83 sa Batangas. Ito po, mga kapatid, maraming mga nabaptize, no? Pero merong ilan lamang nanatili. Ngunit ang nanatili, mga kapatid, sabihin ko na nga, sabi ko na siguro sa inyo sa ito, na ang nanatili ay hindi, sabihin natin, talagang quality. Kung ano talaga sa mabuting lupa, sa good ground, tumubo, at ang taong ito, mga kapatid, ay talagang ginamit ng lubusan ng ating Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, marami na silang na-convert sa iba't ibang bansa at maging dito sa Pilipinas. At yung masasabi ko, mga kapatid, na minsan ako'y ginamit sa kanilang buhay, nakatulong sa kanilang buhay, at naranasan ko yung tinatawag na lifetime happiness na hindi lamang ang kagalakang ito dito, mga kapatid, kundi babaunin hanggang sa kabilang buhay. Dahil sa taong natulungan na makapaglingkod sa ating Panginoon, nabuksan ang kanilang isipan, at yun po, mga kapatid, ang naging personal experience ng buhay ko, na masasabi ko na lifetime happiness kapag tayo nakatulong sa ating kapwa. Palakpakan natin natin. Praise God. Hallelujah. Lastly, ang sabi rito, mga kapatid, the time you touch the lives of others is the moment you truly live your purpose. Praise God. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Yung buhay natin, mga kapatid, kung kaya tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya at mabuhay dito sa mundong ibabaw. Dahil meron pong dahilan at meron pong layunin ang Panginoon, na nais ng Panginoon na ang ating buhay, mga kapatid, maging kapaki-pakinabang. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Na kung saan ang ating pong
investment, mga kapatid. Yun na nga, balik na po tayo doon sa topic na aking nabanggit kanina, mga kapatid. Sapagkat kami, samantalang kami ay hindi nagsisitingin sa mga bagay na nakikita. Everybody say praise the Lord. Kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Amen! Kaya, ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ang ating pong ginagawang sakripisyo alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. Ito po, mga kapatid, ang mga bagay na hindi nakikita. Ito ang mga bagay na walang hanggan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid, to an incorruptible crown, to an incorruptible inheritance, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay nagpapahalaga sa mga bagay ng ating mahal na Panginoon, sa mga bagay spiritual, sa mga hindi nakikita, mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? May nakareserba sa atin. Alin yun? Mga kapatid, putong na hindi kumukupas, mamanahin na walang kapintasan, hindi kumukupas, iyan ay nakalaan para sa iyo at sa akin. Reserved in heaven for you. Tatanggapin natin yan pagdating. Na tayo po ay tatawagin na ng ating Panginoon. Let us worship God. Hallelujah po rin, Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng damdamin, ng pag-iisip, Panginoon, na hindi lamang nakapako ang aming mga isipan dito sa mundo, dito sa mga bagay ng mga pansamantala, mga bagay ng material. Ngunit salamat, Panginoon, dahil inilagay niyo rin po sa aming puso ang mga bagay spiritual, ang mga bagay eternal, na hindi po ito kumukupas, hindi po ito, wala po itong katapusan. Ito po ay namamalagi magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Lord, panatilihin niyo po sa aming puso, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo habang kami may buhay, habang kami may lakas, hanggang sa ikay darating, Panginoon, sapagkat tiyak na ikay paririto muli, tiyak na ikay darating muli, Panginoon. Ang aming pong pagkaiusap at ang aming pong pananalangin, tulungan niyo po kami sa aming pong paglilingkod sa inyo. Nawa masusungan niyo po ang aming buhay, na kami ay maging karapat-dapat na pumasok sa iyong inihandang tahanan. Hindi mo kami iiwan, ikay muling babalik at paririto at kukunin mo, Panginoon, ang lahat na umiibig sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na walang hanggan, sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya diyan po namin mapag-bulay-bulay na hindi lamang, Panginoon, ang mga bagay material, ang bibigay sa amin ang tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, kundi ang mga bagay na walang katapusan. Ito ang magbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, na patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Nawa masumpungan niyo po kami, Panginoon, na kami maging karapat-dapat dahil ikay malapit ang darating. Nawa tulungan niyo po kami na kung ano man ang mga desire ng aming mga puso, nawa may sa katuparan ng lahat ng mga ito upang sa gayon magkaroon kami ng maraming mga mabubuting gawa upang kami nakaluwalhati sa iyong pangalan. Ikay maluwalhati, ikay may taas ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat, Lord, dahil binigyan mo pa kami ng pagkakataon. Nawa, Panginoon, lalo pa namin pagkanasain ang mga bagay spiritual, ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong mga salita, ito po
pagbubukas ng aming isipan, ng aming puso, Panginoon, na dapat po napahalagahan po namin higit sa lahat ang aming pong paglilingkod hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kakilala, kamag-anak, ang aming mga kapatiran, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga asawa, ang lahat, Panginoon, na hindi pa o Diyos nakalapit sa inyo, at ang mga backsliders, Panginoon, nawa sila ay magkaroon po ng pagkakataon makapanumbalik sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw nawa mag-extend pa sa amin ng panahon upang sa gayon magawa pa namin ang dapat namin gawin at maakay pa namin ang aming buong sambahayan, at higit sa lahat, marami pang mga kaluluwa na amin pong madala sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy niyo pong ilagay sa aming puso kabigatan ang pagmamahal, Panginoon, sa mga kaluluwa. Salamat po ng marami. Purihin ka, Panginoon. Let us worship the name of the Lord one more time. Hallelujah! Come on, church! Palakpakan natin po ilan ng Panginoon. Yan lamang ang ating maihahandog sa ating Panginoon. Ang ating matatapat at pagpupuri sa Kanya. Purihin mo ang Panginoon sa kalakasan na ibinigay niya sa iyo. Purihin mo ang Panginoon dahil ikaw'y buhay sa araw na ito. Purihin mo ang Panginoon dahil binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagkakataon kahit sa konting panahon. Ibigay natin ang pinakagapesa. Hallelujah, na alay para sa ating mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po ng marami sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang kumikilos nangungusap sa aming mga puso, Panginoon. Panginoon, ikaw nawa ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Huwag mo po kaming pababayaan. Kailangan namin ang iyong tulong, Panginoon. Wala kami magagawa sa kanyang aming sarili. Hindi kami dapat pagtiwala sa aming kakayanan. Hindi kami dapat pagtiwala sa aming sarili. Kundi lagi kayo magtitiwala sa iyo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!